Ito yung tulay na ginagawa sa kasalukuyan na magko-connect sa Alabat Island o yung sinasabi ng mga kaibigan natin sa Alabat, Quezon, Perez na Alcares Island sa ngayon. Kaya yung magko-connect patungo dito sa mainland ng Quezon Province, particular dun sa bayan ng Calawag at yung kalsada ng magko-connect ay yung sa bahagi naman ng Lopez, Quezon, Promundo. The Roma Point Bridge is a 1.7 kilometers, 1.1 miles, cable-stayed bridge under construction between Quezon and Calawag in Quezon, Philippines. The bridge will connect Alabat Island and its 3 municipalities of Perez, Alabat, and Quezon with the rest of Luzon Island, which the Silangan Pass separates. Once completed, it will be the longest bridge in Quezon Province and the Calabarzon region. In March 2018, a groundbreaking ceremony was held in Barangay Agoho in Calawag, Quezon, attended by DPWH Secretary Mark Villar, Representative Tan. DPWH Region 4A Director Samson Hebre and the mayors of Perez, Alabat, and Quezon, marking the start of construction for the bridge. Early photos of the bridge's architectural plan showed a cable-stayed bridge design. To facilitate construction, the Honda-Gua-Roma Point Road which connects Barangay Agoho in Calawag, Quezon and Barangay Honda-Gua in Lopez had to be widened to accommodate four-wheeled vehicles. Construction of the bridge approach on the Lopez side also commenced. The concrete foundation of the piers have already been constructed by March 2020. By November 2020, several piers on the bridge approach have already been erected. Once completed, it will be the longest bridge in Quezon Province, longer than the 300 metro, 980 feet, span of Kalilayan Bridge in Unisan, Quezon, which is the current record holder. It would also be the longest bridge in the Calabarzon region, until the Bataan-Cavite Interlink Bridge is completed. However, no date of completion has been set for the bridge. Ito'y matagal ng pangarap ng mga kababayan natin dyan sa Alabat Island. Pero during the time of former Congresswoman, now Governor Dr. Helen Tan, ito na pursue. Siyempre sa tulong, malaking tulong din ng kanyang kabiyak, na malakabiyak na R.D. Ronel Tan. Nasimulan itong mapunduhan sa kanilang inisyatiba. Ang magiging beneficiary talaga dyan is yung mga nandun sa isla. Hindi na sila mahihirapan ng pagtawid sa dagat. Kasi ang pinaka-main transportation nila ngayon is yung ferry boat eh. So from Quezon to Gumaca, tatravel sila ng 45 minutes. So back and forth yun. So ang problema lang dyan, pag ganitong masamang panahon, katulad po ngayon kanina sa site, pag malakas ang alon, hindi po pinapayagan ng Philippine Coast Guard na maglayag yung mga ferry boat. By year 2017, isinagawa yung feasibility study. Alam naman ng lahat na nakakaintindi na bago marilisan ng gantong kalalaking programa o proyekto ay kailangan ng feasibility study. At ito ay isinulong ng ating dating Congresswoman Dr. Helen Tan. Then 2018, napunduhan siya initially, yung nagtuloy-tuloy na siya hanggang sa kasalukuyan. Ito po ay may halaga na 5.944 billion at yun po ay magkakaroon lang ng adjustment base sa magiging presyo ng mga kasalukuyang materyales. Ito ay nagmumula dun sa ating sinasabi na General Appropriation Act, kung saan ang nag-a-aproba nito ay yung nagsisimula ito sa pagpapasok ng iba't ibang ahensya, particular ng DPWH din na aprobahan ito sa Kongreso. Yun ang binabantayan po ng ating, kaya sinasabi natin na ipinagpapatuloy ito ng ating minamahal na Congressman Atty. Mike Tan. Binabantayan nila ito sa Kongreso din sa Senado. Din pag after ng Senado, may bicameral committee na mag-a-approve ng nasabing pundo, General Appropriation, para ito ay maging isang ganap na batas at ito ay pinipirmahan ng ating presidente. Itong tulay sa Roma, yung Quezon Bridge ay 2.171 kilometer o 2,171 meters. Ay mayroong 2 lanes, yung pinakang carriageway niya, sinasabi, ito yung dinadaanan ng sasakyan. Then meron siyang proposed bike lanes, dalawa tigkabilaan, both direction, then may sidewalk din siya. Sa makatuwid, ito
Pag natapos ay pwedeng maging pasyalan o tourist destination kasi may mga pwedeng mag-jogging, may sidewalk at saka yung bike lane niya na nakalagay sa original na plano. Kasi ang nasabing tulay merong bali 37 na pier. Ito yung sinasabing pier, yung pinakang makikita natin mga poste na nakikita na ngayon sa mga nakikita natin mga larawan. Sa kasalukuyan ngayong 2023 nasa pier 19 sila. At yung ngayong taong 2024 gagawin nila yung pier 20 at pier 21. Ayun na yung para yung pag natapos nga yung 42% na doon na tayo sa pier 21. Ang proposal nila na matapos ito ay year 2028. Medyo malayo-layo pa pero malayo na ang nagawa.